Houston. Sa ngayon po kasi, Doc, hirap siya magsalita. It takes her time. Nag-iisip siya na matagal bago siya makapagbigkas. Baka nga yung AVM nandoon sa speech area. So pinakamaganda ho, makita talaga siya ng pediatric neurologist kasi 14 years old siya. Tapos makita rin siya ng neurosurgeon, ma-angiogram para makita nasaan ba, gaano kalaki, gaano ka-extensive yung AVM. Tsaka lang siguro magpaplano kung operasyon ba talaga dapat or embolization pwede. Tita, narinig niyo po, sabi ng doktor, espesyalista po ito, taga-UP, PGH, magaling po na doktor ito. Nung kinausap po kayo ng doktor dito, sa anong ospital po kayo pumunta? Sa Cardinal Hospital po. Cardinal Santos? Opo. Okay. Sino pong kausap niyo doon? Si Doc Bisagas. Kilala niyo po yun, Si- Dr. Bisagas? Theodore Bisagas. Si Dr. Besagas. Opo, neurosurgeon po, si Dr. Besagas. Okay. Kaso yung hindi ata masyado na-explain sa kanila ni Dr. Bisagas, kaya kami napatawag sa inyo kung ano po yung mga susunod na hakbang o plano para sa pag-handle ng treatment itong pasyente. Kaya nandito po kami, gusto namin makatulong sa kanya. Wala akong sinabi sa inyo si Dr. Bisagas, basta Wala. pinapabalik na lang kayo. Oh, wala po. Yun lang po yung sinabi nila na pabalikin lang po kami sa Cebu kasi doon daw po si Dr. Villamor po daw ang eksperto sa endovascular. Endovascular, alam niyo po yun, Doc? Yung endovascular, yan yung nag-embolize. Meron daw po doon sa Neurosurgeon din yon, tapos yun, nag-embolize sila. Meron nga raw sa Cebu. yung Dr. Villamor daw po, kilala niyo po yun, Doc?